igalang ninyo ang inyong ama at ina, at dito ay mayroong pangako. Amen. Good morning mga kapatid. Sa buhay natin mga kapatid, ipakikita ng Diyos yung goodness of God. Kasi kailangan ipakita na yung kabutihan niya sa atin. Kasi anak niya tayo eh. Kaya kahit hindi natin nararamdaman ng Diyos, mabubuhay tayo sa pananampalataya. We live by faith, not by sight. Kasi kung mabubuhay ka sa nakikita mo, sa naririnig mo, matatakot ka eh. Magdududa ka. Pero kung mabubuhay ka sa pananampalataya, mawawala yung duda, mawawala takot. Naganap to kay Pedro. Kasi si Pedro, nakita niya, Panginoon, naglalakad sa ibabaw ng tubig, di ba? Sabi niya, Panginoon, pupunta ako dyan. Alika. So nakapokus ang isip niya, ang buhay niya kay Kristo. Yun ang supernatural eh. Lalakad tayo sa ibabaw ng tubig, tatalunin natin ang mga natural, ng supernatural, kung nakapokus tayo kay Kristo. Kasi si Kristo ang nagsimula ng pananampalataya at magtatapos. He is the author and the finisher of our life. Kaya huwag kang matatakot sa mga bagay dito sa lupa. Ano mang nakikita mo, nararamdaman mo sa katawan mo, huwag mong panibalaan yan. Pumokus ka kay Kristo. Hebrews 12:2. Basahin natin. Namasdan natin si Jesus. So focus on the Christ. Ititig natin ang ating mata kay Kristo. Masdan natin si Kristo. Na siya ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. So ang Panginoong Jesus ang nagsimula at pagtatapos ng ating pananampalataya. So ang Diyos pag gumawa, tapos yun. Consummate na, finished business. Kaya kung ipopokus lang natin ang ating isip, ang buhay natin kay Kristo, huwag sa mga bagay na natural. Kasi si Pedro kaya lumubog eh. Bumatay siya sa natural eh. Nakita niya dagat, and siyempre natural, dagat yun, lulubog ka. Hindi naman pwede hindi ka lulubog. Gumana yung kaisipan niya. Kaya sabi ng Diyos, trust in the Lord with all of, do not lean in your own understanding. Pero ngayon, alam nyo, sa internet, meron na nakakapaglakad sa ibabaw ng dagat. Yung mga sapatos, may mga hangin yun, ang lakas ng hangin sa sapatos, umaangat sa tubig yun, nakakapaglakad na sila ngayon. Pero artificial yun. Alisin may sapatos, hindi na sila makakapaglakad. Tayo kahit walang sapatos na yun. Kahit wala tayong suot na anumang pampalutan, makakalakad tayo sa ibabaw ng tubig kung mamasdan natin si Kristo. Kasi napakabuti ng Diyos eh. God is good all the time. Siya ang Diyos na laging mabait sa panahon natin. Kahit nagkukulang tayo, nagkakasala tayo, mapagpahinuhod ang Diyos. Pinatatawad tayo, binabalik tayo lagi sa Garden of Eden. Ganun kamahal ng Diyos ang nilikha niya. Ganun niya kamahal tayo. Kaya huwag mong pagdududahan at magsanay lang tayo na manampalataya. Huwag kang matakot, sumampalataya ka sa Diyos, sabi ni Kristo. Kasi minsan natatakot tayo, hindi naman maiiwasang matakot. Kasi tao tayo eh. Kung yung hayop, natatakot eh. Tayo yung mga tao pa. Natatakot tayo dahil tao tayo. Pero dude, we must overcome fear by God's words. Magtatagumpay tayo sa pamamagitan ni Kristo. Okay lang yung matakot ka, pero hindi ka matatalo ng takot. Si David na, ubod ng tapang, ang damang kinatatakutan. Sabi niya sa Psalm 34:4, salamat o po Diyos, hinanap kita, natagpuan kita, inalis mo ang lahat ng takot sa akin. So maraming takot si David. Ganun din tayo, marami tayong kinabakit. Ang mind kasi natin, mabuhay. Kaya sabi na Diyos, bigkisan niyo ibaywang ng inyong pag-iisip. Magpakatatag kayo at magpakatibay sa pananampalataya. Magpakatapang kayo mabuti sapagkat saan ka man pumaroon, naroroon ako. Hindi kita pababayaan kailanman, hindi kita pagkukulangin, hindi kita pababayaan. Mag-ingat ka lang sa pag-ibig sa pera. So sumunod ka lang na, huwag kang matakot mag-ikapot magando. Kasi yung iba natatakot, mababawasan ng pera. Ang hindi mo nalalaman, yung ibinawa sa iyo, idadagdag ng todo. Sobra-sobra pa. Kasi wala ka na sa sumpa. Kaya kahit ang dami mong pera, nakasumpa ka. Parang butas na busluya. Ubus lang ng ubus yan, walang mangyayari.
walang magaganap dyan sa iyo. Hindi ka mapagpapala kasi nakasumpa eh. Pero yung tunay na sumasampalataya sa Diyos, 2 isda lang, 5 tinapay, magpapakain ng 5,000. Sino magmumultiply? Ang Diyos. So yung katiting na sinusweldo mo, sasagana yan, uunlad yan. Ang Diyos ang magpapaunlad niyan. Ang Diyos ang gagawa niyan. Biruin mo, kung nandun tayo nung panahon na yun, hawak nila yung lalagyan ng isda at saka ng tinapay. Pag tinignan mo, hindi na uuubos yun, nag-multiply. Sa sobra pa, 12 bakol pa, nakuha sobra eh. Pinatipon pa ni Crisis, do not waste a bit, sabi niya. Kunin niyo yung mga natin, kasi makakain pa yun eh. So ayaw ng Diyos yung tayo, yung walang, hindi masinop. Gusto ng Diyos, masinop tayo. Eh yung iba napapagkamalang kuripot dahil sa masinop siya, hindi siya kuripot. Kasi yung iba napagkakamalang ng kuripot eh. Bakit? Ang tagal bumitaw ng pera eh. Pero bumibitaw ng pera yun sa mahalagang bagay. Pero yung mga bagay na hindi naman mahalaga, yun, doon nagiging kuripot. Kasi hindi naman mas importante yun. Yung mga importanteng bagay, doon tayo maging generous. Yung mga bagay naman, hindi naman masyadong importante. At tulad ng mga unbelievers. Giri mo, dami-daming pera nung iba. Bumibili yun ng mga design sa bahay. Bumibili ng paintings na ang mamahal. Bumibili ng mga figurine na ang mamahal. Ano mangyayari doon? Ano mangyayari doon? Meron kang figurine. Kahit made of gold pa, ano nangyari? Meron kang paintings gawa ni Leonardo da Vinci. Ano mangyayari doon? Hindi sila marunong gumastos ng pera. Pero tayo, kahit konti lang pera mo, meron tayong management power. Binigyan tayo ng Diyos na i-manage yung kakarampot na pera, nasasagana yun, aabot ng matagal yun. Kasi sabi ng Biblia sa Proverbs, yung pera nakuha ng easy money, easy good. Pero yung perang pinagpagalan, sasagana uunlad yun, mag-i-increase yun, sabi ng Diyos. Hindi ko na matandaan yung number sa Proverbs. Sa Proverbs yun. Yung perang nakuha sa easy way, sa madaling paraan, mawawala din agad. Pero yung perang pinagpagalan, nag-labor ka, dadami ng dadami yun. Pagkat yun nasa kabanalan yung pagkita ng pera. Eh yung perang easy money, maaaring yun, nag-corrupt ka. Kaya yung mga corrupt na yan, mauubos lahat ng pera nila yan. Pati yung inipon nilang pera in a good way, madadamay lahat yun. Kasi mawawala lahat sa kanila yun eh. Hindi katulad doon tayo na marunong kang nagkahanap buhay ka, sumusweldo ka, kahit ang liit na sweldo mo, magkakasya yan. Bakit? Ang Diyos ang gagawa niyan eh. O kita niyo yung langis nung kay Elisha, di ba may utang yung widow? Sabi niya, dami ko pong utang, sinisingil na ako nung pinagkakautangan ko. Ang gusto pang bayad, yung mga anak ko. Ano sabi ni Elisha? Marami ka ba dyan ng lagayan ng langis? O konti pa nun. Manghirap ka sa kapitbahay, lahat na makukuha mo, kunin mo. O tapos ayun, kinuha, yun lang nakuha. Hindi naubos yung langis na yun, napuno lahat yun. Nakabayad siya ng utang. Sabi ni Elisha, unahin mo muna kalooban ng Diyos. Mag-ikapot handog muna siya. Yung matitira, ibayad mo sa lahat ng utang mo. Yung matitira sa anak mo, ikaw. So hindi na ibayad yung anak niya. Ganun kasagana ang pananampalataya. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos ng lubos, huwag ka lang matakot, basta gawin mo pananampalataya. Ginawa ko na yan eh. Yan pananampalataya na yan eh. Kasi kami mga pinuno, matindi ang Diyos sa amin, konting error mo lang, papaluin ka. Kasi natatandaan ko lang, talagang bago pa lang ko noon, late pa lang na sweldo ko sa noon eh, 3,000 a month. Eh di sweldo na ako noon. Eh si Peter, o konti na yung gata, S26 yung gatas ni Peter noon eh. Sabi ko, bumili ka na lang ng mumurahing pwede na yung bona. Tsaka nga tayo bumili ulit ng gata. Unahin natin ang Panginoon, baby. Unahin mo, Panginoon. Inuna namin ang Panginoon. Hindi ko inintindi kung may pambili ng ganito. Na, Diyos ang bahala sa atin. Kasi nandun yung faith mo, natitiwala ka sa Diyos. Kinagabihan, pinuntahan ako ng Kuya Rico dito eh. Binigyan ako 700. Samantalang ang tithes ko lang nun, 300 lang, di ba? Sumobra pa. Binigyan ako, sabi ko, ba't mo ako binibigyan ng pera? Kasi sabi na sa church, may church pala sila, isa siya dun sa, sa member ng church, eh may natirang doon sa kanya. Kasi ang yaman ng church nila, CCF. Sabi niya, bigay sa akin ito ng leader namin. Sabi ko, ba't mo binibigay sa akin? Kasi sabi niya, ibigay ko kung saan ko, kanino ko gusto. Ikaw naisip kong bigyan eh. Hindi niya alam ang Diyos naglagay sa isip niya noon. Kasi ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay.
Kaya kita mo, kapag ikaw sumusunod sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Basta mag-ingat ka lang sa pag-ibig sa salapi. Hebrews 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya na kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin, at sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. So kung paniniwalaan mo itong salita ng Diyos na ito, sisiguraduhin ng Diyos yung tiyak. Kasi nalulugod ang Diyos sa sumasampalataya eh. Nakita niya yung puso't isip mo na mananampalataya ka talaga eh. Hindi mo panghahawakan ng natural na bagay, supernatural. Kasi kailangan maging supernatural tayo eh. Si Pedro, sandali lang naging supernatural, nakalakad sa ibabaw ng dagat eh. Maya-maya, natural man na naman siya, balik sa dati. Dilumubog, pero nung humingi siya ng tulong, supernatural si Kristo, hiningan niya ng tulong. Hindi sarili niya. Kahit kaya niya lumangoy, hindi siya lumangoy. Nagpatulong siya kay Kristo, supernatural pa rin. Kaya tayo, bagamat supernatural tayo, bumabalik tayo sa natural eh. Pero pagbalik natin sa natural, supernatural ulit tayo, humingi tayo ng tulong sa Kristo. Kaya hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Pero yung pag-ibig sa pera, ugat yun ng lahat ng kasamaan at kasalanan eh. Yung pag-ibig sa pera, humingi kayo na humingi ng Diyos, maraming pera. Pero wag mong ibigin, ibig sabihin, pagharian ka ng pera. Ang number one sa'yo, pera. Puro pera na lang nasa isip, hindi, ang Diyos muna. Saka na yung pera. You cannot serve two master eh. You will hate the other, you will love the other. Pag inibig mo ang Diyos, kailangan hindi unahin ang pera. Kasi pag inuna mo pera, hindi mo mauulan Diyos. Puro pera na lang ng pera. So nasa natural man ka, hindi ka supernatural man. Kasi ang supernatural man, hindi na makasanlibutan. Kaya yung pag-ibig ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos mananagana sa iyo. Sabi sa Exodus 34:6. At ang Panginoon nagdagdaan sa harap niya, itinanyag ang Panginoon Diyos na puspos ng kagandahan loob, kahabagan. Banayad sa pagkagalit, sagana sa kaawaan, at katotohanan. So sagana sa kaawaan. Just call on me, and I will answer thee. Kasi kapag tayo tumawag sa Diyos, dahil alam ng Diyos na tunay kang anak niya eh, nagsusumikap ka sa pagsunod, just call on me and I will answer thee, sabi sa Jeremiah 33:3. Kasi pagkita ng Diyos tayo, halimbawa, nasa time in danger, ng trouble tayo, kailangan natin ng tulong, kung mo alam na ng Diyos yun, kahit hindi ka pa nga humihingi ng tulong, tutulungan ka, lalo-lalo na pag humingi ka ng tulong, ang bilis. Ito sabi niya, bibigyan ka pa ng bonus. Ito sabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Yun ang bonus. Pag tumawag ka sa Diyos, sasagot siya, magpapakita pa sa iyo ng bagay na hindi mo nalalaman. Yung mga fantabulous things, fantastic things, yung mga mystical na bagay, magpapakita pa ang Diyos sa iyo ng bonus. Kasi ganun tayo kamahal ng Diyos. Ganun talaga ang kabutihan ng Diyos. Magkusang loob ka lang. Sabi sa Isaiah 1. Gusto ng Diyos yung kusang loob natin ginagawa. Isaiah 1:19. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. So napakabuti ng Diyos talaga eh. Magsisikain tayo ng buti ng lupain. Saan man tayo dali ng Diyos, saan ka man magpunta, hindi ka pababayaan. Laging nandun siya. Sabi sa Joshua 1:9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag matakot o manlupaypay man. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. So saan ka man punta, nandun ang Diyos.
Kaya hindi mo nararamdaman. Yung mga apostol na, di ba, bagyo buhay, binagyo sila eh. Bagyo buhay nila dahil umuuga yung bangka, ang lakas ng hangin eh. Pero ano nangyari sila? Natakot sila, di ba? Sa takot nila, ginising nila ang Panginoon. So nandun si Kristo kaya lang natutulog. Kasi tao si Kristo eh, napapagod, magugutom, matutulog. Ang Diyos hindi eh. Ang Ama, hindi naman nagugutom yun, hindi naman natutulog yun. Laging gising yun. Pero si Kristo kasi tao. So pinakita lang doon, ang halimbawa na kahit wala ka nararamdaman na may Diyos, kahit hindi nagpaparamdam yung Diyos, nandun siya, just call on the name of the Lord and I will answer you. Ang bilis noon. Napakabilis noon. Kasi hindi siya magpapabaya eh. Ipakikita niya na siya nga ang Diyos mo. Saan ka man pumaroon, hindi kita pababaya. So ganun ang pangako na. At ang Diyos pag nangako, siguradong tuto pa rin. Psalm 23:6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman all the days of our life. Ganun ang Diyos eh. Pag nangako siya, sagot niya lahat, all package. Lahat na. All expenses paid. Sagot na niya. Kung sumatumis, tapos na. Sagot ko na lahat sa iyo mula nung bata ka, hanggang sa tumanda ka, hanggang sa naging Kristiyano ka, hanggang sa hindi ka namatay o namatay ka, hanggang sa makarating ka sa langit. Sagot na ng Diyos lahat yun. Ganun ang kabutihan ng Diyos kasi hindi siya pwede magsalita ng bagay na hindi niya gagawin. Hindi siya magiging Diyos. Kasi ang Diyos hindi magsisinungaling, hindi magbubulaan. So lahat ng sinasabi niya sa Biblia, tiyak na magaganap yun. In His time. Hihintayin mo lang ang time of the Lord. Isaiah 60:22. Pabibilisin niya pag oras na niya. Tingnan nga natin kung tama yun. Ang munti ay magiging 1,000 at ang maliit magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papapangyarihin ko madali sa kapanahonan. So there is time for everything. Pag panahon na yun, time of God na yun, gagawin na niya kaagad. Bibilisan na niya. Kasi time of God na yun eh. Kaya kahit ano hinihingi niyo sa Diyos, hintayin mo lang. Ako hinihintay ko lang eh. Ang faith ko kasi, i-announce lang ng Diyos na I am healed. Yun lang ang sinasabi ko sa Kanya, Panginoon, sabihin mo lang. Magaling na lahat ng sakit ko. Magaling na ako. At malalaman ko yan, kapag hindi ko na nararamdaman, yung nararamdaman ko. Ibig sabihin, pinagaling mo na ako. Yan lang gusto ko, sabihin mo lang. Hindi ko kailangan ng kahit anumang bagay. Sabihin mo lang, magaling na ako. I-announce mo lang, Panginoon, na Larry is healed from all sickness, from all ailments, all discomfort, magaling na siya. Magaling na siya sa lahat ng sakit niya. Yun lang ang faith ko. Your faith has made you whole. So, hintayin mo lang yun. Hintayin ko yun yun. Pag isang araw na ako nakakalakad na maayos, kasi may araw na hindi talaga ako makatayo eh. May araw na sakit-sakit ng likod ko. Biruin mo, 5 disc spinal cord ang kailangan mong operahan. 3 sa lumbar spine, 2 sa cervical spine. 350,000 ang isa, di 1.750 million yun. Kahit nga may pera ako, hindi ako magpapa-opera, nagtitiwala pa rin ako sa Diyos. Kasi alam ko, hindi gagawaan ng Diyos ng isang bagay na hindi lifetime. Hindi siya gagawa ng spinal cord na hindi niya aayusin. Matibay ang spinal. Yan ang pinakamatibay, spinal cord, tsaka ang bungo. At saka itong puso, kaya kita mo, puro skeleton, puro ribs, suportado ng ribs. Parang Earth, nandun yung Jupiter, suportado ng Jupiter ang Earth. Kasi bakit? Malakas ang gravitational force ng Jupiter eh. So lahat ng asteroid, meteorites na babaksak sa Earth, pupunta muna sa Jupiter. Parang big brother yung Jupiter sa Earth, kaya malapit sa Earth. Siya yung magdidepensa sa Earth. Imbis na pupunta sa Earth, sa kanya pupunta. So ganun ng Diyos eh, ginawa niya yung ating utak, covered ng bungo, napakatigas niyan. Kaya yung iba, tigas-tigas na ng ulo eh. yung ano natin, ribs, tinan mo, suportado mga internal organs. Yung spinal cord, kita mo, nabebend yan. Kahit sa ang angulo, pero kapag nagka-depression na, paglingon nga lang, hirap na hirap akong lumingon eh. Kaya makikita nyo dyan, nag-i-exercise ako dyan pag nakaupo eh. Ang sakit-sakit ng likod ko talaga.
Pero sa awa ng Diyos, nakakapaglakad pa ako. Nakakapagsalita pa ako, nakakakilos pa ako. Pero ang hinihiling ko sa Diyos, yung total healing. Kasi hindi ko nga ipapagamot ito sa tao eh. Hindi ko ipagagalaw sa sergeant to eh. Ay sino magpapagaling sa akin, hindi siya lang. Hihintayin ko lang yung time na yon. Lord, sabihin mo lang. Katulad ng centurion, di ba? Sabi niya kay Jesus Christ, Panginoon, yung pong aking alipin, meron pong sakit siya, ito mamatay. Halika, puntahan natin. Sabi ni centurion, hindi, wag na po, Panginoon, sabihin mo lang. Sabihin mo lang na magaling na yung aking alipin, magaling na. Kasi centurion siya eh. Eh, ang centurion, meron 100 soldiers yung under sa kanya. Authority siya, centurion siya. Kaya sabi niya, alam ko po ang authority, sabihin ko lang sa aking alipin na sundalo, gawin mo to, susunod. Ganoon din kayo. Sabihin nyo lang. Kaya kung ang faith mo, yung faith ng centurion, sabi ni Kristo, di pa ako nakakita ng ganitong klase pananampalataya sa Israel. Pero itong centurion to, mga sabihin ko lang. Tapos sumalubong yung alila nung centurion, sinalubong. Sabi nun sa centurion, Panginoon, magaling na po ang inyong alipin. Sabi ni centurion, ano oras? Nung oras na sabihin ni Kristo, magaling na yun, magaling na. Ganon kabilisan Diyos sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kasi hindi tayo marunong manalangin eh. Kaya ang Espiritu mananalangin sa atin, sabi sa Hebrew. May mga bagay tayo hindi tayo marunong manalangin. Kaya sabi niya sa Romans 8:26 ang ganito. Siya ang mananalangin sa atin sa mga bagay na kailangan natin. At gayon din naman ng Espiritu yung tumutulong sa ating kahinahan. Kasi mahina nga tayo eh. Mahina tayo sa lahat ng bagay. Kasi inalala ng Diyos, galing tayo sa alikabok. Kaya mahina tayo. So tanggapin mo mahina ka. Say to the weak, I am strong. Magiging supernatural ka. Mahina nga eh. Say to the weak, I'm strong. I am strong. Sabihin mo lang. Kasi pag sinabi mo yun, sasabihin din ng Diyos, you are strong. Kaya pag sinabi mo, sasabihin din ng Diyos yun. Kung ano ang kalooban ng Diyos sa lupa, sa langit, mangyayari sa lupa. Hingin mo ang kalooban ng Ama. Ito kalooban ng Ama, hindi tayo marunong manalangin. Tumutulong sa atin, kapag hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng hibik na hindi maisaysay ng pananalita. So yung Holy Spirit na ibinigay sa atin, yun ang mamamagitan sa atin. Ganon kabuti ang Diyos sa atin. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, siya pa rin ang gagawa. Yung hindi mo maipagpe-pray, ang Espiritu Santo magpe-pray. So supported tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Ganon ang goodness of God. He is good all the time. Wala siyang pinipiling oras o minuto, segundo. Pag kailangan mo, nandun siya, call on me, and I will answer you. And I will show you great and mighty things that you have never known before. May mga bagay na ipakikita ang Diyos sa iyo at ipauunawa na ang hirap unawain. Pero naunawaan mo. Bakit? Tumawag ka sa Kanya eh. Call unto me and I will answer thee. Kasi hindi nga magpapabayaan Diyos eh, sa atin dahil puspos siya ng kabutihan sa atin. Sabi sa Romans 2. Romans 2:5. Umpisa natin ang 4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kaya kahit ang dami nating pagkukulang dahil sa kabutihan ng Diyos, aakayin ka sa pagsisisi. Kaya mangyayari, uudyuhan ka ng Espiritu, magsisi ka. Ikaw naman, hindi mo namamalayan, Espiritu Santo nagsasabi sa'yo, nagsisisi ka na. Espiritu Santo yun. Kasi ang tao, karnal nga eh. Ba't ka nagsisisi? Hindi ikaw yun, Espiritu Santo yun. Pinauunawa ng Espiritu sa'yo, nagkukulang ka, may kasalanan, kaya ka nagsisisi. Hindi yun namamalayan. Minsan, nandun sa isip mo yun eh. Nagsisisi ka. Espiritu Santo yung gumagawa nga dahil mahina nga tayo. Hindi natin alam kung kailan tayo mananalangin, ano ipapanalangin. Siya ang gumagawa. Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan ng Diyos at pagpahayag na tapat na paghuhukom ng Diyos. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Sa mga nagsisipagtiyaga, sa mga mabubuting gawa,
sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Dadapot ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan ay ang kapuotan ng Diyos. So yung mga hindi susunod talaga sa Diyos, kapuotan ng Diyos. Pero tayo, ng mga anak ng Diyos, mapagpahinuhod siya. Ayaw niya na hindi tayo maligtas, sisiguraduhin niya kaligtasan. Kaya nagbibigay siya ng pagnanasa, magsisi ka. Hindi mo namamalayan yun. Purbahan mo minsan sarili mo, dumapasok sa isip mo, pinagsisisi ka. Lalo na kapag may nagawa kang intentional, talagang yung budhi mo, hindi mapakali. Kasi intentional yung ginawa mo eh. Kasi yung kasalanan na gagawa natin hindi intentional, papakilala lang. Pero yung mga intentional, talagang susurutin ka ng budhi. Sasabihin ng Espiritu sa'yo, may ginawa ka. Mali yung ginawa mo, intentional yan. Kaya ikaw naman, abot-abot ang hingi mo ng tawad. So, sa paghingi natin ng tawad, nakikita ng Diyos yung puso natin. Pinatatawad niya tayo. Kasi mapagpahinuhod nga siya, puspos siya ng kabutihan sa atin. Sabi niya sa Psalm 34:8. O inyong tikman at tignan ninyo ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nangangalog sa Kanya. So mapalad ka kung umaasa ka sa Diyos. Blessed are the man who trusts in God. Kasi kapag nagtitiwala ka sa Diyos, wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos, nalulugod ang Diyos. Pero mo wala kang ibang inaasahan kundi siya, ano gagawin ng Diyos? Malulugod ba? Itong anak kong ito, ako lang ang inaasahan, hindi umaasa sa tao, sa pera, o ano pa ba, ako lang ang inaasahan nito. Eh gagawin ng Diyos lahat ng kapangyarihan niya para sa iyo. Bakit? Buo yung pagtitiwala mo eh. Kaya sa Proverbs 3:5, ito sabi niya eh. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Ibig sabihin, buong buhay mo. Espiritu mo, kaluluwa mo, katawan mo, hanap buhay mo, pera mo, oras mo, lahat ng nasa iyo. Lahat ng buhay mo. Ipag-itiwala mo sa Diyos. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kasi pag ikaw nag-iisip, sisingit si Satanas. Hindi pwedeng hindi sisingit yun, maniningit yun eh. Kahit hindi mo payagan yun, sisingit yun. Sisingit at maglalagay ng tot sa iyo yun. Madideserve mo yan, si Satanas na yung nag-iisip sa iyo. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad. At kanyang ituturo ang iyong landas. Acknowledge everything to the Lord. Ano man ang gagawin mo? Sabihin mo sa Diyos, bagamat alam na ng Diyos yun, at alam na rin niya gagawin niya, gusto niya yung nagpe-pray ka, umaasa ka sa Kanya. Kaya sabi, mapalad eh. Yung ibang walang inaasahan kundi ang Diyos. Kasi nalulugod ang Diyos sa umaasa sa Kanya eh. Ako natutunan ko umaasa sa lahat sa Kanya nung maestro ko. Kasi wala eh. Wala kang kakayanan pag na-estro ka. Yung nga igalaw mo lang daliri mo, hindi mo maigalaw eh. Yung nga lang bakat iihiga, hirap na hirap ka eh. Sabi ko, ganun pala yun. Eh ako yung lakas ng tiwala ako sa sarili ko. Maliit pa akong bata, ba talaga akong sarili ko lang pinagtitiwala ako. Wala akong pinagtitiwalaan kahit sino, sarili ko lang. Inilagay ako ng Diyos sa kalagayan, hindi mo kayang tulungan ng sarili mo. Doon ko na-realize, hindi pala kaya ng tao. Mo yung pag-ebak lang, pagkain, pagtulog eh. Ang dali-daling gawin yun eh. Eh ako bago ko pa magawa yun, hindi pa ako ng tulong sa Diyos eh. Kaya ako wala akong ginagawa, hindi humihingi ng tulong sa Diyos. Kaya mapalad ako. Bakit? Eh wala kang ibang inaasahan kundi ang Diyos eh. Eh kailangan bang ma-stroke pa kayo para ma-realize nyo? Hindi na. Ako na yung example. Pinatotoo ko na sa inyo. Kapag ikaw inilagay ng Diyos sa kalagayan hindi mo kaya, doon siya kakaya. Doon niya ipakikita kapangyarihan. Pag hindi mo na kaya, di ba nangyayari dito sa inyo pag pagod na isip mo, hirap na hirap ka na mag-isip, natataranta ka na, sabi mo, Lord, ikaw na bahala. At saka mo lang ibinibigay. Pag ikaw hirap na mag-isip, hirap ka na, hindi ka na, tsaka mo lang ibinibigay. But sa umpisa pa lang, ibigay mo na. Para hindi ka na mahirapan. Ipasa mo na kaagad. Natatandaan ko si Mawalito kami, nung nagpe-pray kami lagi ni Mawalito sa ano niya, sa biyaya para sa kanya.
Sabi ko, Molin, pag may problema, ibato mo sa akin ng bola. Para maibato ko rin ng bola sa Diyos. Ibigay mo sa akin yung bola, ibibigay ko sa Diyos yung bola, ibato mo agad. O ganun lang kami. Ibabato ni Molin sa akin ng problema, di ibabato ko sa Diyos ang problema. Parang si Jesus Christ. Siya yung mamamagitan sa Ama. Pag ibinato ni Molin yung bola sa akin, ibabato ko yun sa Diyos. Ang hahawak nun si Kristo, ibabato niya sa Ama. Sa gabay ng Espiritu Santo. Ganun ang sistema eh. Kailangan may mamagitan sa lupa kay Kristo. Tayo yun, mga anak ng Diyos. Kailangan may mamagitan sa Ama, si Kristo yun. So, laging merong mamamagitan. Laging may padrino. Yan ang kaparaanan ng Diyos, may padrino. Kung sa langit nga, may padrino, sa lupa pa ba? Kaya nga, ang tindi ng mga korupsyon yung mga padrino Antitibay. Kita mo hanggang ngayon, wala pang nangyayari. May mga padrino yan May humahawak sa kanila. Kaya ang padrino natin si Kristo, paano tayo magagalaw? Kay Kristo na ibinigay na lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Siya yung advocate mo, siya yung abogado mo. Paano ka hahatulan ng abogado mo? Nasa atin si Kristo. Yung abogado natin, nasa atin. Paano tayo hahatulan? Pero kinakailangan patunayan mo na si Kristo ang advocate mo. Ibigay mo sa Kanya ang lahat. 1 Peter 4:19. Kaya't ipagkatiwala naman na nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na dumalang. So ipagkatiwala doon natin ating kaluluwa sa mabuting gawa. Ibig sabihin, ang mabuting gawa ay nihanda na ng Diyos upang lakaran natin, si Kristo. Ang salita ng Diyos ang mabuting gawa. Ang salita ng Diyos ang itinadhana na sa atin upang lakaran natin. So ipagkatiwala mo daw ang kaluluwa mo at ang kaluluwa natin. Yan na nagpapakitakbo sa ating katawan. Ipagkatiwala sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, ready ka na magpakabanal-banal. Kasi yung banal, magpapakabanal-banal. Kaya ka binanal ng Diyos para magpakabanal-banal. Kaya ka tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya at ang paglilingkod, pagsunod sa utos niya. Kaya kung tayo banal na, naging Kristiyano na, nasa atin na Espiritu Santo, so meron ka na ngayon responsibility magpakabanal-banal. So ang pagpapakabanal-banal, araw-araw, pipiliin mo, sabi sa Deuteronomy 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. So bukas ulit, araw na ito na naman. So everyday ito, gagawin natin. Na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay. So there is always choice every day. Every day there is always a choice. Kamatayan ba, buhay ba, pagpapala ba, sumpa, ang Diyos ba o si Satanas ba? Ang kalooban ba niya o kalooban ni Satanas? Pipili ka araw-araw. Kaya't piliin mo ang buhay. No, nagsasadya sa Diyos, piliin mo yung buhay. Upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So pag pinili mo ang buhay, ang Diyos ang pinili mo, salita ng Diyos susundin mo, ikaw at ang iyong binhi pagpapalain. Tatanggap ng buhay na at pagpapalain sa lupa. For thousands generation, magpapala siya. Ganun ang kabutihan ng Diyos From thousands generation, those who love Him. Kaya ang pag-ibig ng Diyos talaga yan grabe yan. Kaanak-anakan at kaapu-apuhan mo, kaapu-apuhan mo. Pero ang galit din naman yan doon sa mga umaaway sa Kanya to the fourth generation. Yung mga apot kaapuhan nun, hindi kakalingain ng Diyos. Pero kapag ikaw ay kumalinga sa Diyos, hanggang sa 1,000 salin dahil pagpapalain. Ganun ang kabutihan ng Diyos. Sabi sa Nahum 1:7, ang Panginoo'y mabuti at ibayan sa kaarawan ng kabagabagan at nakikilala na yung naglalagar ng kanyang tiwala sa Kanya. So kilala ng Diyos yung sumasampalataya sa Kanya. Alam ng Diyos na anak Kanya. Kaya sa araw ng kabagabagan, tumawag ka lang. Kahit anong problema mo, maliit, malaki, tawag lang. Tumawag ka lang, magre-ring yung phone.
sasagutin ka ng Diyos. Ang bilis pa. Yung hihingin mo nga, alam na ng Diyos yun eh. Kaya pag hingi ko pala, ngayon eh. Kasi hindi ka pa nga humihingi, alam na niya eh. Hindi ka pa nagpe-pray, alam na niya, pagpe-pray mo eh. Nalulugod ang Diyos sa nagpe-pray. Sabi sa James 5. Magpahayagan nga kayo, James 5:16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. So malaki daw ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. So dahil sa prayer mo, didinggin ng Diyos ang prayer mo. Gagawa ang Diyos dahil pinalulugdan ka na. Ano man ang ipag-pray mo dahil matuwid ka, gagawin ng Diyos yun. Kasi pangako na yun eh. Malaki nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So kung lagi kang matuwid, paano ka nagiging matuwid araw-araw? Lagi kang nagsisisi. Kasi matuwid na tayo eh. Banal na tayo eh. Perfect na tayo. Ligtas na tayo. Pero araw-araw nabubuhay ka pa. So araw-araw ka mananampalataya, araw-araw ka magsisisi. Araw-araw mo gaganapin ang kalooban ng Diyos. Magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos araw-araw. Kasi meron ng witness eh, langit at lupa. Kasi pag ang witness tao, magsisinungaling eh. Ang langit at lupa, magsisinungaling ba yan? Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Papasok siya sa Jerusalem, Hosana eh. Naglatag ng mga dahon ng buho, lamakad siya dun eh. Sabi ng mga Pariseo, patigilin mo nga yung mga alagad mo sa pag-awit at pagsamba sa iyo. Ano sabi ni Kristo? Pag pinigil nyo ang pag-awit ng bayan ko, nakikita niyo yung mga bato sa paligid, yan ang kakanta. Pero kapag kumanta yun, lalaki ng bunga nga ng bato na aawit yun. Hindi nakapalag yung mga Pariseo, tigil si tiklop sila. Yun yung araw na papasok ng Jerusalem si Kristo kasi malapit na Passover nun eh. Malapit na siya mamatay eh. So pumasok siya sa Jerusalem, inaawat ng mga Pariseo yung pagsambal pagpupuri siya. Hindi. Nakita mo yung mga bato, yan ang aawit. Yung langit at lupa, yan ang witness natin. Pero pag nag-witness sa atin yan, hindi magsisinungaling yan. Ang nagsisinungaling tao. Buti pa yung hayop, hindi nagsisinungaling. Tanungin mo yung hayop, hindi magsisinungaling yun. Kaya kita mo yung aso, best friend talaga ng tao aso. Napatunayan ko yan kay Bana. Maraming beses na ako inililigtas niyan eh. May utang ako kay Bana. Sabi ko, Bana, may utang ako sa iyo ha. Biruin mo, talagang hindi ko makalimutan yun. Lumalabas ako, nakamotor. Bumalabag ako sa labas. Pagbalabag ko, kung pilay ako sa kaliwa, bakal, hindi na ako makatayo. Ang tagal ko, nadadaganan ako ng motor, sigaw ako na sigaw kayo dyan. Hindi ako naririnig kasi soundproof tong bahay na, hindi ko maririnig sa labas eh. Tapos, maya-maya biglang may lumabas si Jan. Ako, paano mo narinig ang boses ko? Sigaw ako ng sigaw. Hindi ikaw ang narinig ko si Bana. Ay, bakit? Iba yung kahol ni Bana eh. Parang may ibig sabihin eh. Lumabas ako. Ayun, nakita nga kita, nakabuhal ka doon. Ayun, binuhal yung motor ko. So, alam ng aso. Natutulungan ako. Sabi ni Jan, sabi ko, alam mo, Diyos ang gumawa niyan, hindi ikaw. Diyos ang lahat may gawa niyan. Inutusan niya yung aso, si Bana, na mag-communicate sa iyo. At ikaw naman, pinaliwanagan ka ng Diyos, na intindihin mo na iba yung kahol ni Bana, may ibig sabihin. Para iligtas ako. Kasi gagawa ang Diyos ng lahat na paraan para iligtas tayo. Ibigay mo, hindi ako nakaalis yun. Hanggang alas 12 tapat, nandun ako. Hindi ako makakatayo kung hindi dumating si Jan. So maraming beses pa yan. Yung pagmumotor ko lagi ang problema. Sa San Miguel din naman. Pupunta ako doon sa likod doon sa creek. May creek doon eh. I-discover ko yung mga dahon ng banaba, kukuha ko eh. In-explore ko yung lugar na yun. Meron doon pataas na hindi naman sementado, buhangin. Sabi ko, wala akong ibang paraan, kundi iakyat ko ito. Sabi ko, Panginoon, naakyat ako dito. Ikaw na bahala, yung mga ministerial angels mo, ihanda mo sa akin. Mahirap itong gagawin ko. Di inakyat ko, naku, nangyari nga. Hindi na ako makatakbo kasi buhangin eh. Hindi tumatakbo yung gulong sa buhangin. Hindi ako makaakyat. Abot-abot yung sigaw ko. Panginoon, yung mga ministerial angels, tulungan niyo ako. O maya-maya, nakaakyat na ako. Ministerial angels yun. Kasi tutulungan tayo ng Diyos. At ang ginagamit niyang pantulong, yung mga anghel niya. Sabi sa Hebrews 1:14,
Tiruin mo, gaano tayo kamahal ng Diyos, nilikha ang anghel para sa atin, para yun ang gagamitin ng Diyos pag meron siyang gagawin, mga anghel. Pero ang purpose ng pagkalikha sa kanila para sa atin, ganun tayo kamahal ng Diyos. Ganun katindi ang creation ng mankind. Sabi niya dito, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Kasi espiritu, mga anghel, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Ay di ba magmamana tayo ng kaligtasan? Ligtas na tayo by hope eh. Pero in the future, magmamana tayo ng kaligtasan. Isinugo ang mga anghel para sa kapakinabangan. Ito mo si Jesus Christ, mag-pray di ba sa wilderness, sa disyerto? Iniminister siya ng mga anghel doon. Eh, ano ginawa ni Satanas? Di ba? Tinisting agad siya ni Satanas. Ay, ano, di ba gutom ka? Ay, anong bato, gawin mong tinapay para makakain ka. Gutom ka, di ba? Kumain ka. Kasi alam niya, tao eh. Ang hindi niya alam, naging tao si Kristo. Bobo talaga si Lucifer eh. Matetempted mo ba ang buong kapuspusan ng Diyos nasa kanya? Man doesn't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hindi mabubuhay ang tao sa pagkain lang, kundi sa bawat salita ng Diyos tayo mabubuhay. O may nagawa ba si Lucifer? Eh ang mga tao, ginagawa yan eh. Yung bato, ginagawa tinapa, illegal. Hindi dapat gawin, kasi pag hindi dapat gawin illegal, eh dapat bang gawin ni Kristo yung bato, gawin tinapay? Yung sibada, yung gagawin tinapay. Yung flour, gawin tinapay, pero yung bato, gagawin mong tinapay. Ano yung magic? Hindi niya maloloko si Jesus Christ. O marami pang temptation, ginawa si Satanas. Hindi nanalo si Satanas. Hanggang sa lumaya si Satanas, hindi niya kaya si Kristo eh. Eh ganun din tayo, kaya sabi ni Kristo eh. John 16:33. Ang mga bagay na ito sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. So understood. Dito sa sanlibutan, marami tayong kapighatian. Maraming pagtubo, maraming tukso, maraming kahirapan, marami tayong kapighatian. May suffering tayo dito sa mundo. Lakasan ninyo ang inyong loob, akin di naigit sanlibutan. So lakasan nyo ang loob nyo, nadaig ko sa sanlibutan, sabi ni Kristo, talo si Satanas, lahat ng temptation, talo. Kasi lahat yan pang mundo. Di ba pang mundo lahat yun, pagkain, kayamanan, pera, prestige, lahat, puro pang mundo yung ginawa ni Satanas. Kasi effective si Satanas sa pang mundo. Alam niya kasi ang mga anak ng Diablo makasanlibutan. Eh anak ng Diyos yun, talagang tanga. Eh anak ng Diyos yun, di naman anak ng sanlibutan yan. Tinesting niya ng ganun, wala siyang nagawa. O di takbo siya. Walang magagawa si Satanas sa atin. Talo na nga eh. Consumatomes na. Kaya yung iniisip ni Satanas na patayin si Kristo nung bata pa, hindi mangyayari. Bakit? Eh may kalooban ng amang lumaki. Kasi kailangan ipako sa krus eh. Makakabuhat ba ng krus yung maliit na bata? Ano eh, maliit na krus yung bubuhat. Maipapako mo ba sa krus yung bata? At saka yung bata, anong malay ng bata? Anong malay ng bata kung bata? Kailangan lumaki, matuto. At tinuruan si Jesus Christ ng Ama sa lahat ng bagay. Bawat salita ng Ama, sabi ni Kristo, ang bawat sinasalita ng Ama, sinasalita ko kung paano ko sasabihin at kung paano ko sasalitain. Ang salita niya ay buhay na walang hanggan. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan lagi na anumang bagay nangyayari sa inyo, sa ikabubuti niyo yan. Kasi tapos na yung libro natin. It is finished, consumatomes na eh. Finished business. Hindi gagawa ang Diyos ng hindi finished business. He is the author and the finisher of our faith. Siya ang nag-akda, siya ang gumawa ng ating pananampalataya sa simula hanggang sa katapusan. Hindi niya tayo pababayaan na sa alanganin. Hindi bakla ang Diyos natin. May manhood siya. He is a man of word. Pag sinabi niya, magaganap yun. He is the author and the finisher of our faith. Amen.